In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Mga kapatid, tayo muli nagbabalik sa ating gawain o sa ating pagpapahayag sa Ebanghelyo ni Nicodemus. Bago po tayo magpatuloy, nawa sa oras ito ay pagpalain tayo ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Magbigay tayo ng maiksing panalangin. Amang Diyos, niadalain ko po ang bawat isa, nawa sa oras ito'y kagalingan sa bawat may karamdaman, lalo na sa salot na kumakalat sa panahong ito. Dinadalain ko rin po ang bawat isa na nagkakasala sa inyong paningin, pati yung lingkod na nagkakasala, kapagkat patawarin niyo po ako at sa aking kapwa-tao sa mundong ito. Nawa pagpalain nawa kami ng pagkaing spiritual, physical man, kaligtasan sa bawat isa. Nasan man naroroon ng isang tao o isang kaluluwa, ay kaligtasan lamang po ibigay nyo sa aming mga tao. Maraming salamat po, Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo, sapagkat nasa inyo lamang po ang kapurihan, kadakilahan, kalawalhati at kapangyarihan magpakailanman sa nawa. Mga kapatid, tayo nasa ikalibang apat na yugto, ang Ebanghelyo ni Nicodemus. Pagkatapos, ang lahat ng mga banal na nakikinig sa tinig ng aming amang si Adan, kung paano matapang siyang tumugon kay Satanas, sa lahat ng mga punto ay pinalakas sa kagalakan. At lahat na magkakasamang tumakbo kay Tatay Adan ay nagsikip sa isang lugar. Pagkatapos, ang aming amang si Adan nakatingin sa lahat ng karamihan na iyon, ay nagtaka ng labis kung ang lahat ng mga ito ay isinilang sa kanya sa mundo, at niyakap ang mga nakatayo sa lahat ng dako sa paligid niya, at pagbuhos ng labis na mapait na luha, hinarap niya ang kanyang anak na si Seth, na sinasabi, ilahad ang aking anak na si Seth sa mga banal na patriarka at mga propeta, kung ano ang sinabi ng tagapag-alaga ng paraiso sa iyo. Nang ako'y ipadala ka, sa dalhin mo sa akin ang langis ng awa na iyon, upang pinahiran ang aking katawan kapag ako ay may sakit. Pagkatapos ay sumagot siya, ako, nang pinadala mo ako sa harap ng pintuang daan ng paraiso, nananalangin at pinalaki ang Panginoon ng mga luha, at nananawagan sa tagapag-alaga ng paraiso na bigyan ako nito mula rito. Na magkagayoy lumabas si Michael na arkanghel at sinabi sa akin, Seth, bakit ka umiiyak? Alamin na laman ng una ng iyong ama na si Adan ay hindi tatanggap ng langis ng habag ngayon, ngunit pagkatapos ng maraming henerasyon ng panahon, sapagkat ang pinakamamahal na anak ng Diyos ay bababa mula sa langit tungo sa sanlibutan, at babautismoan ni Juan sa ilog ng Jordan, at pagkatapos ay tatanggapin ng iyong amang si Adan ng langis ng habag na ito. At lahat na naniniwala sa kanya at sa mga naniniwala sa kanya, ang kanilang kaharian ay magpapatuloy magpakailanman. Kabanata 46. Pagkatapos, ang lahat ng mga banal na naririnig ito muli ay nagalak sa kagalakan. At isa sa mga nakatayo sa paligid, si Isayas, na ang pangalan ay sumisigaw ng malakas at kumulog, Ama, Adan, at lahat na nakatayo, naririnig ang aking pahayag nang ako ay nasa mundo, at sa pamagitan ng pagtuturo ng banal na espiritu, sa hula ay kinanta ko ang tungkol sa ilaw na ito. Ang mga tao na nakaupo sa kadiliman ay nakakita ng isang mahusay na ilaw. Sa kanila na naninirahan sa rehiyon ng anino ng kamatayan ay lumitaw. Sa mga salitang ito, si Tatay Adan at lahat sila'y lumingon. At tinanong siya, sino ka? Sapagkat ang sinasabi mo ay totoo. At siya ay sumunod at sinabi, ang pangalan ko ay Isayas. Pagkatapos ay lumitaw isa pang malapit sa kanya na parang isang hermit, at tinanong nila siya
na sinasabi, "Sino ka?" "Sino ang nagpakita sa gayong itsura sa iyong katawan?" At mariing sumagot siya, "Ako si Juan Bautista, tinig at propeta ng kataas-taasan. Nagpunta ako sa harap ng iisang Panginoon upang maisagawa ko ang mga basura at magaspang na lugar sa mga simpleng paraan. Tinuro ko ang aking daliri at pinakita ang kordero ng Panginoon at anak ng Diyos sa mga naninirahan sa Jerusalem. Bininyagan ko siya sa ilog ng Jordan. Narinig ko ang tinig ng Ama mula sa langit na dumagadungdung sa kanya at nagpapahayag, ito ang aking minamahal na anak na kinalulugdan ko. Natanggap ko mula sa kanyang sagot na bababa siya sa ibang mundo. Sa ibabang mundo. Pagkatapos ay narinig ito ng ama na si Adan ay sumisigaw ng malakas na tinig na nagsigaw, "Alleluia!" na kung saan ang kahulugan, ang Panginoon ay tiyak na darating. Kabanata 47. Pagkatapos nito, ang isa pang nakatayo roon, nangunguna tulad nito na may isang marka ng isang emperador, si David, na ang pangalan ay sumisigaw at sinabi, "Noong narito ako sa mundo, gumawa ako ng mga paghahayag sa mga tao ng awa ng Diyos at kanyang pagdalaw na naguhula ng mga kagalakan sa hinaharap na sinasabi sa lahat ng mga edad, hayaan silang magkumpisal sa Panginoon ng kanyang malambing na kabaitan at kanyang mga kamangamanghang gawa sa mga anak ng mga tao. Sapagkat pinahintulutan niya ang mga pintuang tanso at sinira ang mga bar ng bakal. Pagkatapos, ang mga banal na patriarka at mga propeta ay nagsimulang magkasama upang makilala ang bawat isa. At ang bawat isa ay magbanggit ng kanyang mga hula. Pagkatapos ang banal na Jeremias na sinuri ang kanyang mga hula ay sinabi sa mga patriarka at mga propeta, "Noong narito sa mundo, hinulaan ko ang anak ng Diyos na sa ay nakita sa mundo at nakatira sa mga tao." Pagkatapos, ang lahat ng mga banal na nagagalak sa ilaw ng Panginoon at sa paningin ni Amang Adan at sa pagsagot ng lahat ng mga patriarka at mga propeta ay sumigaw na nagsasabi, "Alleluia! Mapalad siya na darating sa pangalan ng Panginoon." Na sa kanilang pagsigaw ay nanginig si Satanas at humingi ng paraan upang makatakas, at hindi niya magawa dahil hinahawakan siya ni Hades at ng kanyang mga satellite sa mas mababang mga rehiyon, at nagbabantay sa lahat ng mga punto. At sinabi nila sa kanya, "Bakit ka nanginginig? Hindi ka namin pinapayagan na umalis mula rito, ngunit tatanggapin mo ito dahil karapat-dapat ka mula sa kanya ng iyong piyatay araw-araw. Ngunit kung hindi, alamin na ikaw ay nakakagapos sa kanya ay nasa aking pangangalaga." Kabanata 48. At muling ay dumating ang tinig ng anak ng ama na pinakamataas, tulad ng tinig ng isang malaking kulog na nagsasabi, "Itaas ang inyong mga pintuan, kayong mga prinsipe, at kayo ay makataas, kayong mga walang hanggan na pintuang bayan. At ang hari ng kalawalatin ay papasok." Pagkatapos ay sumisigaw sina Satanas at Hades na nagsasabi, "Sino ang hari ng kawalhatian?" At ito'y sinagot sa kanila sa tinig ng Panginoon, "Ang Panginoon ay malakas at makapangyarihan, ang Panginoon na makapangyarihan sa pagbabaka." Matapos ang tinig na ito ay dumating ang isang tao na ang itsura iyon ay isang magnanakaw na may dalang isang krus sa kanyang balikat, na umiiyak mula sa labas ng pintuan at nagsasabing, "Buksan mo ako upang ako ay makapasok." At si Satanas ay nagbukas sa kanya, kaunting dinila siya sa loob ng kanyang tiraan at muling isinara ang pinto pagkatapos niya. At ang lahat ng mga banal ay nakita siyang ng malinaw at sinabi sa kanya kaagad, "Ang iyong itsura ay iyong isang magnanakaw. Sabihin mo sa amin kung ano ang iyong pagdala sa iyong likuran." At siya ay sumagot at sinabi ng may
pakumbaba. Tunay na ako ay isang magnanakaw sa kabuuan at inilagay ako ng mga Hudyo sa isang krus kasama ang aking Panginoong Hesukristo at ang anak ng Ama na pinakamataas. Ako sa kabutiang palad ay lumapit sa Kanya. Tunay na Siya ay paparating na nasa likuran ko. Nung magkagayoy, banal na David, nagalit sa galit laban kay Satanas, ay sumisigaw ng malakas, "Buksan mo ang iyong mga pintuan, pinakamasamang galit, upang hari ng kaluwalhatian ay pumasok." At hinati siya sa kanila, at muling isang daing ang narinig sa loob, "Itaas ang iyong mga pintuan, kayong mga prinsipe, at kayo'y itataas kayong mga walang hanggang pintuang daan, at ang hari ng kaluwalhatian ay papasok." Hades si Satanas sa malino na tinig na iyon, muling tinanong na sinasabi, "Sino ang haring ito ng kaluwalhatian?" At sinabi sa kanila ng kamangamanghan tinig na, "Ang Panginoon ng mga kapangyarihan, Siya ay hari ng kaluwalhatian." Kabanata 49. At narito, biglang si Hades ay nanginig, at ang mga pintuang buhay ng kamatayan at mga tornilyo ay nasira, at ang mga bakal na bar ay nabali at nahulog sa lupa, at lahat ay nilagay, at si Satanas ay nanatili sa gitna at tumayo na nalito at nababagabag na nakatali sa mga paa ang kanyang mga paa. At narito ang Panginoong Hesukristo na nanggagaling sa ningning ng ilaw mula sa itaas, maawain, dakila at mababa, na may dalang kadena sa kanyang kamay. Pinagapos si Satanas sa leeg, at muling itinali ang kanyang mga kamay sa likuran niya. Pinatong siya sa Tartus, at inilagay ang kanyang banal na paa sa kanyang lalamunan, na sinasabi, "Sa lahat ng mga edad ay nakagawa ka ng maraming kasamaan. Ikaw ay walang anumang marunong magpahinga. Sa ngayon, hinahatid kita sa walang hanggang apoy." At si Hades ay biglang tinawag, at inutos niya sa kanya at sinabi, "Kunin mo ang pinakamasama at mapanghamak na ito, at hayaan mo siyang panatiliin hanggang sa araw ng aking inuutos sa iyo." At siya, sa sandaling natanggap siya, ay nahulog sa ilalim ng mga paa ng Panginoon, kasama niya hanggang kalaliman ng kalaliman. Kabanata 50. Pagkatapos, ang Panginoong Hesus, ang tagapagligtas ng lahat, mapagmahal at pinakabanayad, binabati si Adan ng mabait. Sinabi sa kanya, "Ang kapayapaan ay maging sa iyo, Adan, kasama ng iyong mga anak, sa pamagitan ng hindi mababago na edad ng mga edad. Amen." Pagkatapos, ang ama na si Adan ay lumuhod sa paanan ng Panginoon, at itinaas na patayo at hinalikan ng kanyang mga kamay, at naguhulog ng maraming luha na nagsasabi, "Nagpatotoo sa lahat. Narito ang mga kamay na nagdidisenyo sa akin." At sinabi niya sa Panginoon, "Nakarating ka, o hari ng kaluwalhatian, nagliligtas ng mga tao, at dinala sila sa iyong kaharian na walang hanggan. Kung gayon din ang ating ina na si Eva, sa gayong paraan ay bumaksak sa paanan ng ating Panginoon, at tinaas patayo at hinalikan ng kanyang mga kamay, at nagbuhos ng luha sa kasaganaan, at nagsabi na nagpatotoo sa lahat, "Narito ang mga kamay na gumawa sa akin." Na magkagayo, ang lahat ng mga banal na nagsisamba sa kanya ay sumigaw na nagsasabing, "Mapalad siya na darating na pangalan ng Panginoon. Panginoong Diyos ay lumiwanag sa amin. Amen sa lahat ng edad. Alleluia magpakailanman. Purihin, karangalan, kapangyarihan, kaluwalhatian, sapagkat ikaw ay nagmula sa itaas upang dalawin kami." Patuloy na kinakanta ang Alleluia, at magkakasamang nagagalak tungkol sa kanyang kaluwalhatian, at sabay tumakbo sa ilalim ng mga kamay ng Panginoon. Pagkatapos, ang tagapagligtas na nagtatanong ng mabuti tungkol sa lahat, inagaw si Hades, agad na hinuhulog ang ilan sa Tartarus, at pinamunuan ang ilan sa kanya sa itaas na mundo. Kabanata 51. Pagkatapos ng lahat ng mga banal na Diyos ay humiling sa Panginoon na umalis bilang isang palatandaan ng tagumpay, ang tanda ng kanyang banal na krus sa ibabang mundo.
upang ang pinakahimasok nitong mga opisyal ay hindi maaring mapanatili bilang isang nagkasala sa sinumang pinatawad ng Panginoon. At kaya ito ay ginawa at inilagay ng Panginoon ang kanyang krus sa gitna ng Hades na nasang tanda ng tagumpay at mananatili hanggang sa walang hanggan. Pagkatapos ay umalis kaming lahat kasama ang Panginoon na iniwan si Satanas at Hades sa Tartarus. At sa amin at marami pang iba ay inuutos sa dapat tayong bumangon sa katawan na nagbibigay sa mundo ng isang patotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo at sa mga bagay na nagawa sa ibabang mundo. Ito ang mga bagay, mahal na mga kapatid, na nakita namin kung saan naayos mo at pinatotohanan namin siya ang nagpatotoo na namatay para sa atin at muling nabuhay sapagkat tulad na nasusulat, ganun din ang nagawa sa lahat ng mga punto. Kabanata 52. At nang matapos ang papel at basahin, lahat ng nakarinig ay nahulog sa kanilang mga mukha na umiiyak ng mapait at malupit na pinalo ang kanilang mga puso na sumisigaw at nagsasabi sa lahat, "Sa Aba, sa amin, bakit nangyari ito sa amin?" Tumakas si Pilato, si Anas at Kaypas ay tumakas, ang mga saserdote at mga Levita ay tumakas. Bukod dito ay ang bayan din ng mga Hudyo na umiyak at nagsasabi, "Sa Aba natin, sa Aba, nagbuhos kami ng sagradong dugo sa mundo." Sa loob ng 3 araw, sa makatuwid, 3 gabi at hindi nila natikman ang tinapay at tubig, ni ang sino man sa kanila ay bumalik sa sinagoga. Ngunit sa 4 araw, muli ang konseho ay nagtipon at iba pang papel ni Jesus ay binasa, at ito ay hindi natagpuan ng higit pa o mas kaunti sa isang solong sulat kaysa doon sa nilalaman ng pagsulat ni Carinus na magkagulo ng ang sinagoga ay silang lahat ay nagdaang 40 na araw at 40 gabi na naghahanap ng pagkawasak mula sa Diyos at paghihiganti ng Diyos. Ngunit siya ang mapagmahal at pinakamataas, hindi kagad nawasak na lubos. Binigyan sila ng isang lugar ng pagsisisi, ngunit hindi sila natagpuang karapat-dapat na lumingon sa Panginoon. Ito ang mga patotoo ni Carinus at Lecius na pinakamamahal na mga kapatid na tungkol kay Kristo na anak ng Diyos at kanyang mga banal na gawa sa ibabang mundo. Kanino tayong lahat ay magbibigay ng papuri at kaluwalhatian sa pamamagitan natin ng hindi mababago na panahon ng panahon. Amen. Mga kapatid, ito po'y nagtatapos sa ating babasahin o gawain ang Ebanghelyo ni Nicodemos. Dito ipinapakita o inilalahad na yung pagkamatay ng Panginoon Kristo sa loob ng 3 araw mula nung siya'y pinako hanggang siya'y muling nabuhay sa araw ng linggo, yung muling pagkabuhay niya, siya ay bumaba sa kailaliman, sa ibabang mundo na tinatawag, kung nasaan sila Hades at si Satanas. At nung panahon na yon ay kinuha ng Panginoon Kristo ang kanyang mga propeta at ang kanyang unang nilikha, si Adan at saka si Eva. Mga kapatid, kayo na po sanang bahala umunawa sa lahat na narinig nyong itong sa Ebanghelyo ni Nicodemos. Kayo na sanang bahala ang isang magbigay ng pagpabulay-bulay sa iyong sarili at makarinig dito. Idinadalangin ko po sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo na pagpalain nawa ang bawat ang sino man makarinig nito. Pagpalain ng kaunawaan, haba ng pangunawa at pagkaintindi. Maraming salamat po, Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo, na sa inyo lamang po ang kapurihan, kadakilahan, kaluwalhati at kapangyarihan magpakailanman sa nawa. Ang lahat ito hiningit at dinadalaan ko ito sa inyo, Ama, sa pangalan ng Panginoon Kristo, kasapagabay ng Banal na Espiritu Santo, sa nawa't sa nawa.